Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Dito uli ang inyong lingkod para, ayan nga po, naririnig niyo po kung bakit ito. Talaga namang nakakalungkot talaga. At talagang nagdadalang hati ang lahat ng mga vloggers. Ang lahat ng social media ngayon na tagahanga, followers ni Lloyd Cape, Sedena. So, ako po ay nakikiramay sa pamilya ni Lloyd, ni Queen Elsie. Bagamat po hindi naman po talaga tanyag na tanyag pa, hindi pa talaga akong sikat. But, actually, pamilya ako doon sa lugar na pinanggalingan niya. Siya sa Kaingi Parañaque, Santo Niño. Ako naman po ay sa taga Santo Niño rin before. Santo Niño, Ilaya. At bago ang actually mas nauna akong tumira doon sa kanya sa Parañaque kasi nung pumunta ako ng Australia way back to 1999 hanggang 3 years ako doon sa Australia, pero nung pagbalik ko rito ng Pilipinas is 2003, hindi pa rin siya vlogger. I think nag-start siya mag-vlogger sa almost 2010 na. So, hindi dito na ako sa Pilipinas. So, pero, pamilya ako dun sa lugar nila. Pamilya ako sa lugar nila. To. So, anyway, talagang nakikiramay naman po ko talaga ng masiding pakikiramay po sa pamilya na Lloyd Cape. At talaga naman nalulungkot po talaga ang buong social media kasi ang laki-laki ng na-embag niya sa talaga sa bilang vlogger sa YouTube. At nagpapasalamat rin kasi ako na isa na rin ako sa mga inspired sa kanya para maging vlogger. Actually, wala akong hilig talaga ng ganito pero dahil napapanood ko siya at saka sabi ko mas bata ito sa akin at saka malakas ang loob na talaga namang pahanga talaga si Lloyd. At hindi pa kami kilala but I think yung isa sa mga relative ko, friend niya na, kilala niya na at taga Santo Niño, Ilaya rin siya before. Kasi ako, umalis na ako ng Ilaya, Santo Niño nung simula nung nag-Australia ako. At pagbalik ko doon, wala na yung dati ko peso doon, wala na yung dati ko piraso. Sa Cavite na ako nanilahan. But anyway, dahil kalugar ko na rin siya before, so nakikiramay po kami sa pamilya ni Lloyd. At condolence po. At I hope makakayanan nyo. Talagang masakit po talaga ang kahit naman kanino mangyari ganun yung bata pa si Lloyd. At marami pa siyang gagawin. Sana marami nanghihinayang na marami nanghihinayang talaga. Hinayang talaga. But anyway, talagang gano'n na buhay talaga. Meron naman talaga tayo. Lahat naman tayo patungo doon. Yun nga lang talaga. May paraan ng Diyos. At talagang hindi natin masasabi. Hindi natin na mapiplease kung ano talagang gusto niya. But para sa akin naman kasi, siyempre dapat ano yung din natin, yung sarili natin, alagaan din natin, di ba? So lahat naman. So yung iba naman na nag-aalaga pero talagang yun ang will eh. Wala tayong magagawa. Yun ang kagustuhan ni Lord. At Diyos na lang ang bahala sa atin talaga. So sa panahon ngayon talagang pandemya, napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon. Lalo na sa yung iba na talaga namang magkasakit ka ng konti, pupunta ka sa ospital, sa doktor, at yun yung nga, meron iba na magpa-check up ng ganito. So, ewan ko kung rumors o totoo, pero iba naman kasi ganito. So, parang lalala ata. So, mahirap magsalita, mahirap magkano. So, sana lang, wag na mangyari pa yung ganong sitwasyon. So, ngayon, marami kasing question sa pagkamatay ni ang dami nagtatanong, madaming question sa pagkamatay ni Lloyd. Bakit gano'n ba ang aga, gano'n? So, wala po talaga tayong masasabi dyan sa ngayon dahil talaga naman ang makakapagsabi lang dyan at talaga ang makakaalam dyan ay ang doktor na tumingin sa kanya. At saka, siyempre, sa halip na pagbigyan natin or palalain natin ang sitwasyon,
maganda na lang po talagang ipagdasal na lang natin si Lord at saka yung pamilya. Sana makayanan ang nangyari na ito. Itong pamilya na ito. No? So, anyway, sa ngayon po kasi, napag-isip-isip po kasi, sa tagal-tagal po kasi nag-vlog. Tagal na, hindi pa naman siguro, mag-1 year pa lang, pero talaga sa totoo lang, pero ang hamon sa akin ito eh. Parang meron sa akin, may tumutokso na hindi ko maintindihan na, ano ba ito? Dapat ko ba bang itong ipagpatuloy? Pero, doon sa napanood ko si Lloyd, sa totoo lang, mas na-inspired ako eh. Yung talagang dapat ititigil ko na. Kasi parang sa tingin ko, parang ano ba ito? Parang walang nangyayari. Parang ano ba itong ginagawa ko? Kalokohan lang ba ito? O ganyan. So, parang inisip ko, walang patutunguhan. Pero nung napanood ko si Lloyd, nung napanood ko yung mga vlog niya, nung talagang yung pagpursige niya na halos araw-araw nag-upload siya ng video. Napag-isip-isip ako eh. Alam mo talagang parang may kumalabit sa akin na inisip ko si Lloyd, even na hindi ko siya kilala. So, magkalugar kami. Kasi Santo Niño ako, Santo Niño rin siya. So, kaingin siya ako, Ilaya, Santo Niño naman. So, magkalapit lang po yun. So, yun po. So, si Lloyd, hindi ko siya kilala. Pero, hindi niya rin ako kilala. Pero, gawin yung mga pinapanood ko yung mga video niya, parang meron sa akin, may nag-uudyok sa akin na, patuloy mo, bakit gano'n? Ba't titigil ka? Huwag kang padadaig sa mga gano'n. Parang may bumubulong sa akin na huwag kang padadaig sa mga negative na tao na nakapaligid sa'yo, parang gano'n. So, yun, parang naisip ko, sige, bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba? Bakit ako susuko? So, yun ang naisip ko talaga, si Lloyd. And then, sabi ko, habang nag-pray ako, siyempre, pinipray ko siya kasi bukod sa pareho kami, gay, vlogger, so, lahat na gay gano'n. So, pagdadasan mo siya, even na hindi pa kami close talaga, hindi naman kami friend talaga. So, siyempre, napapanood ko siya, sa idol ko siya, kahit naman sa matanda ko sa kanya, siya bata talaga. Kahit sino naman mag-idolize sa kanya dahil sa lakas ng loob niya, sa talino niya, sa diskarte niya, sa pagbablog. So, talaga naman, lahat naman talaga mag-idol sa kanya. Mas may edad pa sa kanya mag-idol talaga sa kanya. Dahil sa edad niya yun, sa batang edad niya yun, nakadiskarte siya ng gano'n. So, kahanga-hanga talaga. So, parang, yun na nga. Yung, minsan, natutulog ako na parang mayroon sa akin bumubulong na gano'n. Na, pagpatuloy mo, talagang gano'n lang ang parang pinaliwanag niya sa akin. Ganun talaga ang vlogger. Ganun talaga. Marami sa yung ups, marami sa yung magda-down, may mag-ups din sa iyo. So, kailangan tuloy lang ang buhay. Maraming basher. Buti nga awa ng Diyos, wala pa akong gaanong basher. Pero wala pa akong gaanong subscriber. Yun lang. Siguro kaya wala pa akong ganong basher kasi wala pa akong ganong subscriber. Pero sana yung mga nakakapanood dito, sana naman po subscribe naman po ako. Kung ano lang po, at least ano naman po pagigihan ko na naman po sa susunod. But anyway, so sa nangyari po kay Lloyd, talaga namang halos lahat, talagang nangihinaya. Unang-una na ako rin nangihinaya. Kasi sa edad niyang yun napakabata niya para mawala at biglaan talaga. So, hindi ako naniniwala sa hula, pero na yung hula ni Rudy Baldwin na merong actually nabasa ko na December. So, hula niya yun meron daw aatakihin na vlogger na sikat na biglang aatakihin ang cardiac arrest. So, siyempre, nag-iisip kami lahat, sino kaya ito? So, diba? Hindi naman ako sikat, so hindi naman ako yun. Ganun. So, vlogger. At biglaan pagka-cardiac arrest. So, napag-isip ko na siya nga, siguro yun. Sino ba yung vlogger na biglang ng-cardiac arrest? Hindi siya lang ba? So, siya nga siguro yung tinutukoy ni Rudy Baldwin. But anyway, nakakalungkot talaga sa totoo lang. Nalulungkot ko ang nakakapanghinaya. Kasi sa edad niyan ang dami pa sana yung gagawin.
ang dami pa sana yung matutulungan. Yun nga, at sana nga, gusto ko nga sana siya minsan makausap yung pagbabalak ko last year na nung katatapos lang yung bago mag-lockdown na talaga gusto kong humingi ng tulong sa kanya para at least nakilala ko. Pero wala na eh. Kasi nga itong lockdown na to, so wala na akong time. Tapos yung panahon na yun eh, nagpapagawa siya ng bahay. So wala nang time. At hindi naman basta pwede lumabas, diba? So busy rin siya. So yung relatives ko na close niya, hindi na natuloy yung pag-uusap namin. And actually, excited pa nga sana ako lang eh. Pero biglaan. So wala akong siguro gano'n rin ang may gusto nyo. So yun na lang. Nakakalungkot talaga. Anyway, hindi dyan na yan. Wala natin magagawa. Ang kagustuhan ng Diyos yan. So, pag-pray na lang natin siya sa kanyang pamilya niya na sana po kayanan ng pamilya na ito. Talaga namang saludo po kami kay Lord Cape, PLC. Saludo po. Kahit hindi pa po ako sikat, pero sinasaluduhan ko kayo. Lalo na yung mga kasamahan mo. Talagang sana minsan mapanood yung itong video ko at maki-channel ako sa inyo kung okay lang sa inyo. Taga-Parañaque rin naman ako before. Santo Niño, Ilaya. Kilala po ako dyan. I'm Johnny. Kilala po. Pagtanong niyo po kaya kung siguro mga bata pa kayo noon. Noong time na yun, nag-ano ko noon, pumapayag pag magtawag doon o yun, pumapayag pag mga bata pa kayo noon eh. Siguro hindi pa ako nakilala dahil napunta ako na Australia, nanilaan ako ng 2 years. So, yun. Sana, panawagan ko na doon sa mga kasama ni Lloyd na sana, kung mapanood niyo itong video ko, gusto ko makipag-collaborate sa inyo. Kung okay lang po. Sana mag-message kayo sa akin at para at least kahit paano matupad naman yung pangarap ko na naudlot na sana makipagkita sa PNLC. Nakakapanghunahin talaga si Lloyd. So, pray na lang. But anyway, maraming pong salamat. Sa susunod kong vlog, kasi marami pa po akong dapat sabihin sana, pero dahil nga sa ngayon parang nalulumbay talaga ako sa pagkawala ni Lloyd. Hinayang ako nananamlay ako. Parang nawala na ako ng ganang mag-vlogs mo lang yung nangyari sa kanya. But, ewan ko, parang may pumulo sa akin, go lang. Patuloy mo lang yan. Siguro siya. So, siguro, parang, dahil nga, nakikita niya siguro yung post ko, yung gusto na. Porsigido ako. Kaso nga lang, parang nawawala na yung interest ko dahil sa nangyayari. Tapos yan pa nawala pa siya. So, yun. Siguro siya yung parang bumubulong sa akin na ganyan. Anyway, kung siya man or what, sino, salamat. At least kahit pa paano, nagkakaroon pa rin ako ng lakas para patuloy ang pagbabalag. But anyway, sana mapabigyan ako ng mga BMT, mga bakla ng taon, no? Yun nga, sana lang po. Anyway, maraming pong salamat sa susunod ko pong pag-vlog at magpapakwela po. Medyo seryoso lang po itong pag-vlog ko kasi nakikirami po tayo kay Queen LC. Isa sa mga vlogger po na sikat at top. Isa sa mga top. So, saludo po ako sa inyo. Maraming pong salamat. At sa susunod po kong pagbablog at don't forget to like, share, subscribe, and comment. Comment na rin po kayo sa aking YouTube channel para at least comment nyo po yung mga dapat kong gawin at hindi. Sana po tulungan nyo po ko para ma-enhance ko po itong YouTube channel ko. Maraming pong salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel o si Sarah. God bless you po. I love you all po at thank you. Maraming salamat po. Thank you po.